Nagkunwaring nawalan ng yaman ang matandang magsasaka upang subukin ang kanyang 3 anak. Isa lamang ang tumulong sa kanya at pinagsisi niya ang 2 pa sa kanilang kawalan ng utang na loob. Nagising si Anselmo bago pa sumikat ang araw, gaya ng ginagawa niya sa loob ng maraming dekada. Ngunit ng umagang iyon ay may mali, isang bagay na hindi na niya kailangang pag-isipan ng matagal para maunawaan. Tahimik ang bahay sa paraang hindi karaniwan. Hindi iyon katahimikan ng mga taong natutulog pa, kundi katahimikan ng taong hindi na muling magigising. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kusina, dumaan sa salas na napakalaki para sa isang tao, at huminto sa harap ng mesang lagi nilang pinag-iinuman ng kape ng kanyang asawa. Umupo siya sa dating upuan, inilagay ang tasa sa harap niya, at ilang sandaling tumingin sa kabilang bahagi ng mesa, na parabang umaasang may makikita siyang naroon. Wala siyang nakita. Kinuha niya ang kapeng nakahanda na, nagsalin ng walang gana, at inilapit ang tasa sa bibig, ngunit wala siyang malasahang anuman. Tumunog ang kanyang cellphone bago pa man niya matapos ang unang higop. Tiningnan ni Anselmo ang pangalan sa screen at sinagot iyon nang hindi nagmamadali. Sa kabilang linya, nagsimula agad magsalita si Sergio nang hindi man lang tinatanong kung kumusta ang kanyang ama, diretso agad sa mga numero, makina, at posibleng pagkalugi. Tay, tinitignan ko ang mga bayarin dito at hindi maganda ang sitwasyon. Kailangan nating makita kung ano ang pwedeng ibenta bago pa lalo itong bumaba ang halaga. Siguro ilang bahagi ng lupa, siguro mga kagamitan. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Tahimik na nakinig si Anselmo, nakasandal ang siko sa mesa, habang nakatitig sa kawalan sa kanyang harapan. Nang sa wakas ay nakasagot siya, mahina ang kanyang boses, walang sigla. May inaayos pa ako rito. Hindi nagbago ang tono ni Sergio, nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa estratehiya, mabilis na desisyon, at hindi pagpapabaya na mawala sa kanilang mga kamay ang ari-arian. Kahit minsan ay hindi niya tinanong kung nakatulog ba ang kanyang ama, kung kumain ba ito, o kung kinakaya ba nitong mag-isa sa napakalaking bahay na yon. Nang ibaba niya ang tawag, iniwan ni Anselmo ang cellphone sa ibabaw ng mesa at nanatiling nakapirmi na para bang kailangan niya ng oras upang maunawaan ang katatapos lang niyang marinig. Hindi na yon bago sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, nang wala na ang presensya ng kanyang asawa, mas malinaw itong naramdaman. Iniwan niyang kalahati ang kape at tumayo, naglakad-lakad sa loob ng bahay nang walang tiyak na pupuntahan, para lamang makatakas sa lugar na iyon kung saan ang lahat ay nagpapaalala sa taong wala na roon. Makalipas ang ilang oras, muling nag-vibrate ang telepono, ngunit sa pagkakataong iyon ay mensahe naman. Sumulat si Letsia ng napakaayos, may mainat na piniling mga salita, sinasabing iniisip niya ito, na alam niyang mahirap ang sandaling iyon, na puno ang kanyang schedule, ngunit daraan siya upang makita ito sa oras na magawa niya. Binasa ni Anselmo ang lahat hanggang dulo, binasa muli, at nakaramdam siya na parabang maaari iyong naisulat para sa kahit sinong tao. Nag-type siya ng simpleng sagot, sinabing maayos ang lahat, kahit hindi naman, at inilagay ang cellphone sa bulsa. Mabagal na lumipas ang araw, mabigat at parang kinakaladkad, habang sinisikap ni Anselmo na abalahin ang isip sa maliliit na gawaing hindi nangangailangan ng maraming lakas. Nang malapit na ang tanghali, narinig niya ang tunog ng kotseng papalapit. Tumingin siya sa bintana at nakita si Celso na bumababa, mabilis na naglalakad papunta sa pinto. Binuksan ni Anselmo ang pinto bago pa man kumatok ang anak. Pumasok si Celso habang tumitingin sa paligid, na parabang sinusuri niya ang lahat ng sabay-sabay. May kinain ba kayo ngayong araw? Gumawa ng malabong kumpas si Anselmo gamit ang kamay. Nagkape ako. Kumunot ang noo ni Celso, dumiretso siya sa kusina, binuksan ang refrigerator, tiningnan kung ano ang naroon, at nagsimulang maghiwalay ng mga bagay upang maghanda ng simpleng pagkain. Hindi pwede ito, kailangan niyong kumain ng maayos, hindi lang kape. Habang gumagalaw ang anak sa kusina, tahimik siyang pinagmamasdan ni Anselmo. Hindi nagsasalita si Celso tungkol sa pera, hindi nagtatanong tungkol sa mga dokumento, hindi nagmumungkahi ng mga ibebenta. Ginagawa lamang niya ang kailangang gawin sa sandaling iyon. Pagkalipas ng ilang minuto, naglagay siya ng plato sa harap ng kanyang ama at humila ng upuan. Kumain kayo kahit kaunti lang. Dahan-dahang nagsimula si Anselmo, walang gana, ngunit naubos niya ang lahat. Nanatili roon si Celso, hindi nagmamadali, nagtatanong ng mga simpleng bagay, na parabang ang pinakamahalaga ay naroroon lamang siya. Sa kalagitnaan ng hapon, matapos umalis si Celso na nangakong babalik kinabukasan, muling naglakad-lakad si Anselmo sa loob ng bahay, at napunta sa isang silid na iniiwasan niya mula nang mamatay ang kanyang asawa. Isa yung lugar kung saan itinatago nito ang kanyang mga personal na gamit, mga kwaderno, maliliit na bagay, mga alaalang ngayon ay tila tumigil na sa panahon.
Lumakad siya patungo sa isang estante, ipinadaan ang kamay sa ilang gamit at nahila ang isang lumang kwaderno. Binuksan niya iyon nang hindi tiyak kung ano ang hinahanap, nagbuklat ng ilang pahina hanggang may isang pangungusap na nakatawag ng kanyang pansin. Isa yung simpleng tala, isinulat sa payapang paraang taglay ng kanyang asawa, sinasabing nananatiling buo ang isang pamilya kapag ang pagmamahal ay hindi nakadepende sa pakinabang. Nanatiling nakatayo si Anselmo habang bukas ang kwaderno, binabasa ang pangungusap na iyon ng higit sa isang beses. Hindi na bago sa kanya ang bagay na iyon, ngunit sa sandaling iyon ay tila sakto itong tumugma sa lahat ng nangyari mula pa noong umaga. Dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno at iniwan ito sa mesa, tumingin sa paligid na parabang sinusubukan niyang makita ang isang bagay na matagal nang naroon, ngunit kailanman ay ayaw niyang tingnan ng malinaw. Sa pagtatapos ng hapon, muling tumunog ang cellphone. Si Sergio na naman, ipinipilit ang parehong mga usapin, nagsasalita tungkol sa pagkalugi at mga agarang desisyon. Kaunti lamang ang isinagot ni Anselmo, sapat lang upang matapos ang usapan. Ilang sandali pagkatapos, isa pang mensahe mula kay Letsia ang dumating, sinasabing baka hindi siya makadaan sa mga susunod na araw, ngunit handa siyang tumulong sa anumang bagay. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya sumagot. Nang magsimulang lumubog ang araw, lumabas si Anselmo mula sa pangunahing bahay at dahan-dahang naglakad sa buong ari-arian, pinagmamasdan ang lahat ng mabuti. Ang lupa, ang mga gusali, ang mga kagamitan, lahat ng iyon na inabot ng maraming taon bago niya naitayo ay tila may ibang bigat ngayon. Huminto siya sa harap ng isang simpleng gusali, malayo sa pangunahing bahay, isang lugar na halos hindi na niya ginagamit. Nanatili siya roon ng ilang segundo, nag-isip, inaalala ang pangungusap sa kwaderno, ang mga tawag, ang mga mensahe, ang pagbisita ni Celso. Sa sandaling iyon nabuo ng ganap ang kanyang desisyon. Hindi iyon dahil sa galit, ni dahil sa biglaang bugso ng damdamin. Iyon ay dahil sa pangangailangang maunawaan ang katotohanang nagsisimula ng lumitaw. Bumalik siya sa loob ng bahay, kumuha ng ilang pangunahing gamit, simpleng damit at muling lumabas, naglakad patungo sa mas maliit na gusali. Bago niya isara ang pinto ng pangunahing bahay, tumingin siya sa likuran sa huling pagkakataon, na para bang may iniiwan siyang mas higit pa kaysa sa isang pisikal na lugar. Pagpasok niya sa simpleng lugar, inilapag niya ang mga gamit sa isang maliit na mesa at naupo. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng mahina, na para bang may maaari pang makarinig. Kapag nawala ang pera, makikita natin kung sino ang mananatili. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Anselmo ang sarili niyang pagsubok, iniwan ang ginhawa at nilikha ang kasinungalingang magbabago sa lahat mula noon. Kinabukasan, maaga muling nagising si Anselmo, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ang katahimikan ang higit na kapansin-pansin, kundi ang pasyang ginawa niya noong nakaraang gabi. Bumangon siya mula sa simpleng kamang tinulugan niya, tumingin sa paligid ng maliit na espasyo, at huminga ng malalim bago lumabas. Malamig pa rin at parang dati pa rin ang buong ari-arian, ngunit ngayon, iba na ang tingin niya sa lahat. Naglakad siya papunta sa pangunahing bahay para lamang kunin ang cellphone at ilang dokumento, at doon mismo, habang nakatayo sa beranda, sinimulan niyang isagawa ang planong magbabago sa lahat. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang gumawa ng maikli at direktang tawag, ipinapakalat ang bersyong nawalan na ng kontrol ang mga bagay. Nang sumagot si Sergio, hindi na nagpaligoy-ligoy si Anselmo. Lalo nang humigpit ang sitwasyon, malaki ang nawala sa akin sa produksyon at lumitaw pa ang ilang lumang utang, halos tinangay na ang lahat. Sa kabilang linya, nagkaroon ng maikling katahimikan bago sumagot si Sergio, na mas mabilis na ang tono. Paanong halos tinangay ang lahat, tatay? Hindi pwedeng nangyari lang iyan ng ganoon, kailangan niyong ipakita sa akin ang mga numerong iyan, kailangan nating kumilos agad. Nanatiling matatag ang tinig ni Anselmo. Wala masyadong maipapakita ngayon, ang alam ko lang, hindi ko na kayang panatilihin ang meron ako noon. Hindi nagtagal at pumasok si Sergio sa paraang kilalang-kilala na ni Anselmo. Kung ganoon, kailangan nating ibenta ang may halaga pa, hindi pwedeng naghihintay lang tayo, may mga makina dyan na pwede pang pagkakitaan, may mga bahagi ng lupa na pwedeng ipagkasundo bago pa lumala. Pinakinggan ni Anselmo ang lahat ng hindi sumisingit at sumagot lamang siya sa huli. Titignan natin yan mamaya. At pinutol niya ang tawag. Noong umagang iyon din, nagsimula siyang magpakita ng malinaw na palatandaan ng pagbabago. Mas pinaluwag niya ang pangunahing bahay, inalis sa paningin ang mahahalagang gamit, tumigil sa paggamit ng anumang nagpapakita ng kaginhawaan, at nagsimulang manatili lamang sa simpleng gusali kung saan niya napagpasiyahang tumira. Hindi iyon labis na pag-arte, kundi sapat na pagbabago upang mapansin ng sinumang darating na may tunay na nagbago. Makalipas ang kaunti mula tanghali, nag-vibrate ang cellphone niya dahil sa mensahe ni Letsia.
Maingat ang isinulat nito, tinatanong kung totoo ba ang narinig niya, sinasabing napakakomplikado raw niyon at nag-aalala siya. Sumagot si Anselmo sa ilang salita. Ganoon nga, inaayos ko rito. Hindi nagtagal at may dumating na isa pang mensahe, sa pagkakataong ito ay mas mahaba, ipinapaliwanag na marami siyang obligasyon, ngunit baka makadaan siya ng mabilis sa mga susunod na araw. Binasa yon ni Anselmo at itinabi lamang ang cellphone, nang hindi sumasagot. Sa simula ng hapon, personal na dumating si Sergio. Nagmamadali siyang bumaba ng sasakyan, dumiretso sa gusaling kinaroroonan ni Anselmo at tumingin sa paligid na may mapanuring ekspresyon. Dito na talaga kayo nananatili. Tumango si Anselmo. Nagkrus ng mga braso si Sergio at nagsimulang magsalita habang pabalik-balik na naglalakad. Walang maaayos ito, kailangan nating mag-isip ng malaki. Tatay, kailangan ayusin ang natira, ibenta ang pwede pang magbigay ng balik, walang saysay ang manatiling nakatigil. Matyagang pinagmamasdan siya ni Anselmo na para bang tinitimbang ang bawat salita. Sa isang sandali, binitiwan niya ang isang linyang tila simple, ngunit bahagi ng pagsubok. Hindi ko nga alam kung mababayaran ko pa ang mga pangunahing bayarin ngayong buwan. Sandaling huminto si Sergio, tumingin sa ama at sumagot ng hindi binabago ang focus. Kung ganoon, mas lalo pang ang kailangang kumilos agad, hindi pwedeng maghintay, kung hindi niyo gagawin yan, mas marami pa kayong mawawala. Walang direktang alok ng tulong, walang tanong tungkol sa agarang pangangailangan. Puro estratehiya lamang. Maikli lang ang pagbisita. Umalis si Sergio na sinasabing babalik siya dala ang mas konkretong mga ideya, habang nakikipag-usap na sa telepono bago pa man makapasok sa sasakyan. Naiwan doon si Anselmo, nakatayo, sinusundan siya ng tingin hanggang sa mawala. Makalipas ang ilang oras, si Celso naman ang dumating. Hindi tulad ng kapatid, hindi siya pumasok na nagsasalita agad. Huminto siya sa pinto, tiningnan ang simpleng espasyo, pagkatapos ay tumingin sa ama at direktang nagtanong. Dito po ba talaga kayo natutulog? Sumagot si Anselmo na. Pumasok si Celso, pinasadahan ng kamay ang maalikabok na mesa, binuksan ang isang aparador, at tiningnan ang kakaunting naroon sa loob. Masyado itong walang laman. Nagkibit balikat si Anselmo. Iyan ang meron ngayon. Huminga ng malalim si Celso, nag-isip ng ilang segundo at nagsalita ng may katatagan. Kung ganoon, gagawa natin ito ng paraan. Hindi na siya humingi ng pahintulot at nagsimulang ayusin ang lugar. Naglinis siya, nag-ayos, nagbukas ng mga bintana, at tiningnan kung ano ang kulang. Pagkatapos, inulit niya ang tanong na naitanong na niya noong nakaraang araw. Kumain na po ba kayo? Sumagot si Anselmo na wala masyadong pagkain doon. Tumango si Celso. Kukuha ako. At umalis siya. Pagbalik niya, may dala siyang simpleng pagkain, ilang paunahing kailangan, at doon mismo nagsimulang ihanda ang lahat. Habang abala siya, nagpa siyang sumubok muli si Anselmo. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ito pagkatapos. Hindi man lang itinaas ni Celso ang ulo. Mamaya na natin yan titingnan, ngayon kailangan niyong kumain. Walang kalkulasyon, walang paniningil, walang pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maulit at lalo pang lumalim ang ganitong takbo. Mas madalang nang tumawag si Sergio, at mas madalang ding nagpakita, palaging idinadahilan ang pangangailangang asikasuhin ang mas mahahalagang usapin. Nanatiling maayos ang mga mensahe ni Letsia, ngunit palayo ng palayo ang pagitan ng mga iyon, at lagi nang may kasamang paliwanag tungkol sa kakulangan ng oras. Si Celso naman, sa kabilang banda, ay mas madalas nang dumating, minsan nang hindi nagsasabi, palaging may dalang kung ano, palaging tinatanong ang mga pangunahing kailangan, at palaging nananatili ng mas matagal kaysa kinakailangan. Hindi gaanong nagsasalita si Anselmo. Nagmamasid siya. Iniingatan niya sa isip ang bawat reaksyon, bawat pagkawala, bawat pagpili. Sa gabi, habang mag-isang nakaupo sa maliit na gusali, binabalikan niya sa isip ang lahat ng nangyari sa maghapon. Sa ilang sandali, kumukuha pa siya ng papel at nagsusulat ng maliliit na bagay, hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi upang matiyak na hindi niya napagpapalit ang pakiramdam sa katotohanan. Pagkalipas ng isang linggo, ang katahimikan sa maliit na tirahang pinamuhayan ni Anselmo ay hindi na lamang bunga ng pagkawala ng kanyang asawa, kundi pati na rin ng unti-unting pagkawala ng dalawa sa kanyang 3 anak. Nagsimula ng gawin ng panahon ang inaasahan niya, ngunit masakit pa ring makita na nangyayari iyon ng ganoon kalinaw. Nang umagang iyon, nagising siyang mas pagod kaysa karaniwan, mabigat ang katawan at puno ang isip ng mga kaisipang hindi na nag-iwan ng puwang para sa anumang aliw. Umupo siya sa gilid ng simpleng kama, huminga ng malalim at ilang minuto siyang nakatingin sa sahig, na para bang iniipon ang lakas upang harapin ang isa na namang araw na, sa kaibuturan, alam na niya kung paano matatapos. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang cellphone niya, at nang makita ni Anselmo ang pangalan ni Sergio sa screen, sinagot niya iyon ng walang pagmamadali.
Sa kabilang linya, hindi na nag-aksaya ng oras ang anak sa anumang pambungad. Tay, iniisip ko lang, kung nandoon pa yung mas malalaking makina, kailangan na nating tingnan iyon agad, dahil habang tumatagal, lalo lang bumababa ang halaga niyan, hindi pwedeng nakatiwangwang lang ng ganyan. Maingat na nakinig si Anselmo, ngunit simple lang ang isinagot niya. Sinusubukan ko pa ring intindihin kung ano ang natira. Hindi nagbago ang tono ni Sergio. Kung ganoon, mas dahilan iyon para ayusin natin ito kaagad. Kung gusto ninyo, pwede akong maghanap ng bibili, pero kailangan niyong magdesisyon agad. Walang tanong tungkol sa kalusugan, walang interes sa kalagayan ng ama, tanging ang tuloy-tuloy na pag-aalala sa kung ano pa ang maaaring gawing pera. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling namin na pag-isipan niyong mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. I-komento ang salitang si pasasalamat sa comments. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Pagkababa niya ng tawag, ilang segundo pang nakatingin si Anselmo sa cellphone na para bang umaasang may iba pang darating, ngunit wala nang dumating. Kalaunan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Letsia. Sinasabing ang linggo niya na naisipan niyang dumaan, ngunit hindi niya magagawa sa sandaling iyon. Sumagot si Anselmo ng simpleng ayos lang at itinabi ang cellphone nang hindi na umaasang may kasunod pa. Bandang tanghali, nakarinig siya ng mga yabag sa labas. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Celso na nakatayo roon, may hawak na simpleng supot. Pumasok ito nang walang pag-aalinlangan, tiningnan ng mabuti ang ama at diretsyong nagtanong. Mabuti ba ang pakiramdam ninyo? Bahagyang tumango si Anselmo, ngunit hindi mukhang kumbinsido si Celso. Iba ang itsura ninyo ngayon, hindi ito tama. Inilapag niya ang supot sa mesa, inilabas ang pagkain, gamot, ilang paunahing kailangan at sinimulang ayusin ang lahat ng ganoon pa rin kasanay gaya ng mga nakaraang araw. May dinala akong ilang bagay, hindi pwedeng magpatuloy ang ganito rito. Habang gumagalaw si Celso sa maliit na espasyo, pinagmamasdan siya ni Anselmo, ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaiba sa kanyang tingin. Hindi lamang ang presensya ng anak ang kapansin-pansin, kundi ang pagiging palagyan nito. Hindi pumupunta si Celso para lang ayusin ang isang bagay at umalis, pumupunta siya para manatili hanggat kinakailangan. Nagpa siya si Anselmo na sabihin ang matagal na niyang kinikimkim. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang panatilihin kahit ito. Sandaling tumigil si Celso, tumingin sa ama at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Kung ganoon, pananatilihin natin ito ng magkasama, hindi niyo kailangang pagdaanan ito ng mag-isa. Sa mga sumunod na araw, mas tumindi ang nakagawiang iyon. Mas madalang nang tumawag si Sergio, at kapag tumatawag siya, lagi pa ring iyon ang paksa, umiikot sa pagbebenta, pagkalugi at mga praktikal na desisyon. Sa isa sa mga tawag na iyon, mas malinaw nang nasabi ni Anselmo. Nahihirapan na ako kahit sa ilang pangunahing gastusin. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago sumagot si Sergio. Tay, naiintindihan ko, pero iyon nga ang dahilan kung bakit kailangan na nating magbenta agad, wala nang ibang paraan. Mabilis dumating ang sagot, walang puwang para sa anumang ibang pakahulugan. Ipinagpatuloy ni Letsia ang dati niyang asal, maayos na mga mensahe, maganda ang pagkakasulat ng pag-aalala, ngunit nananatili ang palagiang pagliban. Sa isa sa mga yon, isinulat niyang baka dumaan siya sa katapusan ng linggo, ngunit dumating at lumipas ang katapusan ng linggo nang hindi siya nagpapakita. Samantala, sinimulang ayusin ni Celso ang sarili niyang iskediul. Mas matagal siyang nananatili sa ari-arian, maagang dumarating, hating gabi na kung minsan bago umalis, at may mga pagkakataong nananatili siya hanggang dapit hapon na nakaupo lamang sa tabi ng ama, nang hindi kailangang punuin ang katahimikan ng mga salitang hindi naman kailangan. Sa isa sa mga araw na yon, biglang sumama ang kalagayan ni Anselmo. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi na bahagyang kinakapos sa paghinga at may pakiramdam ng panghihina na pumilit sa kanyang umupo sa kama. Nanatili siya roon ng ilang minuto, sinusubukang maibalik ang ritmo ng paghinga, nararamdaman ang bigat ng katandaan at ng naipong pagod ng damdamin. Kinabukasan ng umaga, mahina pa rin, ikinuwento niya kay Celso ang nangyari. Hindi maganda ang pakiramdam ko kagabi. Agad na nagbago ang mukha ni Celso. Bakit hindi niyo ako tinawag? Tapat na sumagot si Anselmo. Akala ko lilipas din. Huminga ng malalim si Celso, halatang nababahala. Hindi na pwedeng mangyari ulit iyon, hindi kayo pwedeng manatiling mag-isa ng ganyan. Kalaunan ng araw din iyon, nagpa siya si Anselmo na ipaalam ito sa iba pa niyang mga anak. Nagpadala siya ng maikling mensahe, sinasabing hindi maganda ang pakiramdam niya noong gabi. Dumating makalipas ang ilang sandali ang sagot ni Sergio, diretsyo. Kailangan niyong magpatingin sa doktor, hindi pwedeng hayaang lumala yan. Halos ganoon din ang sagot ni Letsia, nagmungkahing mag-ingat, ngunit walang anumang pahiwatig na pupunta siya roon. Wala ni isa sa dalawa ang nagpakita.
Si Celso, sa kabilang banda, ay nanatili. Kinansela niya ang mga lakad, inayos muli ang sarili niyang oras at nanatili sa tabi ng ama ng ilang oras, tinitingnan kung may kailangan ito, naghahanda ng pagkain, pilit siyang pinapahinga. Sa isang sandali, habang diretsyo niyang tinitingnan si Anselmo, mariin niyang sinabi, "Hindi ninyo pagdaraanan ito ng mag-isa, kalimutan na ninyo iyon." Nang gabing iyon, matapos umalis si Celso, dahil lamang nagpumilit si Anselmo na mas mabuti na ang pakiramdam niya, nanatiling nakaupo ang matanda sa maliit na mesa, tahimik. Muli niyang kinuha ang kwaderno ng asawa, binuksan sa ilang pahinang walang piniling ayos at nagsimulang magbasa ng maikling bahagi. Unti-unti, isang pag-unawa ang nagsimulang mabuo ng mas matindi kaysa dati. Hindi lamang ito tungkol sa mga anak, tungkol din ito sa kanya. Nagsimula niyang maunawaan na sa loob ng maraming taon, ginampanan niya ang papel ng taong umaayos ng lahat, ang nagbabayad, ang bumubuhay, ang hindi kailanman nagpapakita ng kahinaan. At marahil, nang hindi niya namamalayan, naturuan niya ang mga anak na lumapit sa kanya sa ganoon ding paraan. Hindi para makibahagi sa bigat, kundi para maghanap ng solusyon. Makalipas ang ilang araw, ang kalagayang matagal ng pinagmamasdan ni Anselmo ay hindi na nanatiling tahimik na hinala, kundi nagsimula ng magpakita ng lantaran, halos hindi na maiiwasan. Ang dating takbo ng araw ay hindi na minamarkahan ng mga pagtatangkang lumapit ng kanyang tatlong anak, kundi ng mga pagliban na nagsisimula ng magsabi ng higit pa kaysa sa anumang salita. Nang umagang iyon, nagising siya na mabigat ang katawan, na para bang bawat kilos ay nangangailangan ng mas malaking lakas kaysa karaniwan. Lalong tumindi ang lamig noong gabi, at ang maliit na lugar na tinutulugan niya ay hindi nagbibigay ng dating ginhawa. Dahan-dahan siyang bumangon, isinandal ang kamay sa dingding, at lumakad papunta sa mesang pinag-iwanan niya ng kalahating baso ng tubig. Nanatili siya roon ng ilang segundo, humihinga ng malalim, sinusubukang baliwalain ang panghihina. Tumulog ang cellphone makalipas ang ilang sandali, at muli, si Sergio yon. Sinagot ni Anselmo, inaasahan na ang pag-uusapan. "Tay, kailangan na nating ayusin ito ng minsanan, may nakuha akong interesado sa isang bahagi ng lupa, pero kailangang mabilis, bago pa lalo pang lumala ang sitwasyon." Dahan-dahang umupo si Anselmo bago sumagot. "Wala ako sa kondisyon para magdesisyon ng kahit ano ngayon." Bumuntong hininga si Sergio sa kabilang linya, halatang naiinit. "Pero iyon nga ang dahilan, Tay, kung hindi kayo magdedesisyon, mas lalo pa kayong mawawalan, hindi pwedeng puro paghihintay." Pumikit sandali si Anselmo at sumagot ng may higit na tibay kaysa dati. "Pag-uusapan natin yan sa susunod." Natapos ang tawag ng walang kahit isang personal na tanong. Sa buong araw, may iba pang pagtatangka, ngunit palaging ganoon din ang tono. Nagpadala si Letcha ng mensahe, sinasabing sang-ayon siya na kailangan ng gumawa ng praktikal na mga desisyon, na hindi pwedeng patagalin pa yon, ngunit idinagdag niyang masikip pa rin ang kanyang schedule. Binasa yon ni Anselmo at napansin niya na kahit sinusubukan nitong magmukhang nagmamalasakit, nagsasalita rin ito gaya ng isang taong nagmamasid lamang mula sa malayo, nang walang tunay na intensyong makialam. Sa kalagitnaan ng hapon, mas malinaw nang nagbigay ng palatandaan ang katawan ni Anselmo na may hindi maayos. Bumalik ang panghihina, mas matindi, at kailangan niyang muling maupo. Sa pagkakataong iyon ay mas nahirapan siya. Mabigat ang kanyang ulo, at sa isang sandali ay naisip niyang baliwalain yon, gaya ng lagi niyang ginagawa, ngunit alam niyang hindi niya yon kakayaning daanan mag-isa. Kinuha niya ang cellphone at nagpadala ng maikling mensahe sa tatlo. "Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon." Dumating ang sagot ni Sergio pagkalipas ng ilang sandali. "Kailangan ninyong ipatingin yan agad, huwag ninyong hayaang lumala." Sumagot naman si Letcha kasunod nito, iminungkahing magpatingin siya sa doktor sa lalong madaling panahon. Wala sa kanilang dalawa ang nagtanong kung may kailangan siya sa sandaling iyon, wala sa kanilang dalawa ang nagsabing pupunta sila roon. Si Celso, gayunman, ay hindi sumagot sa pamamagitan ng mensahe. Wala pang isang oras, nasa pintuan na siya. Mabilis siyang pumasok, isinara ang pinto sa likuran niya at dumiretso sa ama. Ano ang nangyayari? Sinubukan ni Anselmo na maliitin ang sitwasyon, ngunit ang sarili niyang ekspresyon ang naglantad sa kanya. "Masama lang ang pakiramdam ko." Hindi tinanggap ni Celso ang sagot. Hindi lang iyan. Lumapit siya, ipinatong ang kamay sa balikat ng ama, at tinulungan itong maupo ng mas maayos. "Hindi ninyo dadaanan ito ng mag-isa." Hindi na naghihintay ng anuman, sinimulan niyang ayusin ang paligid, naghanda ng mainit na maiinom para sa ama, kumuha ng kumot at nanatili roon, minamasdan ang bawat reaksyon nito. Gaya ng isang taong walang balak umalis hanggat hindi niya natitiyak na kontrolado na ang sitwasyon. Sa mga sumunod na oras, napansin ni Anselmo ang isang bagay na hanggang noon ay sinisikap niyang huwag pangalanan ng ganoon kalinaw. Naroon si Celso hindi dahil kumbinyente, ni dahil may inaasahan siyang kapalit.
Naroon siya dahil hindi niya kayang tanggapin na maiwanang mag-isa ang kanyang ama. Nang sumapit ang gabi, naroon pa rin si Celso. Sa isang sandali, tumingin si Anselmo sa kanya at sinabi, mas mahina ang boses. Hindi mo kailangang manatili, mas maayos na ako. Sumagot si Celso nang hindi man lang inaalis ang tingin. Mananatili ako. Walang pagtatalo sa sagot na yon, pa siya lamang. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging malinaw ang pag-uulit ng pangyayaring iyon. Sinimulang hatiin ni Celso ang oras sa pagitan ng sarili niyang buhay at pag-aalaga sa ama, madalas na isinasantabi ang ilang sariling lakad nang hindi kailanman ipinapahayag iyon. Nagdadala siya ng pagkain, inaayos ang maliit na lugar, tinitingnan kung may gamot, kung natutulog ba ang ama, kung may kailangan ba ito. Sa isa sa mga pag-uusap nilang iyon, sinubukan ni Anselmo na unawain kung hanggang saan aabot ang lahat ng iyon. Hindi pwedeng araw-araw kang pumupunta rito, may sarili kang buhay. Kalmadong sumagot si Celso. May sarili akong buhay, pero bahagi kayo roon. Sa kabilang banda, nagsimula namang magpakita si Sergio lamang kapag may tiyak siyang kailangang pag-usapan, at kahit noon ay mas madalang na. Kapag dumarating siya, hindi nagtatagal ang tingin niya sa ama, kundi sa lugar, sa kalagayan, sa mga bagay na maaari pang ayusin sa praktikal na paraan. Sa isa sa mga pagkakataong iyon, habang nakikita si Celso roon, hindi napigilan ni Sergio na ipakita ang kanyang inis. Masyado ka nang madalas pumupunta rito, wala namang naayos niyan. Hindi agad sumagot si Celso, ipinagpatuloy lamang ang ginagawa, at tila lalo pang nainis ang kapatid niya roon, kaya umalis ito makalipas ang ilang sandali nang hindi na nagpumilit. Nanatili sa malayo si Letsia, sumusubaybay mula sa distansya, palaging may maayos na mga salita, ngunit hindi direktang nakikialam sa alinmang mas mahirap na sitwasyon. Nagmamasid siya, marahil nang huhusga, marahil sinusubukang umunawa, ngunit hindi humahakbang palapit. Si Anselmo naman ay nagsimulang makita ang lahat ng may linaw na hindi na nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Nakaupo sa maliit na mesa, madalas tuwing gabi, binabalikan niya sa isip ang bawat kilos, bawat pasya, bawat pagliban. Hindi na kailangang isulat pa. Masyadong malinaw na ang pagkakaiba. Sa isang sandali, muli niyang binuksan ang kwaderno ng kanyang asawa at tinitigan ang ilang pahina, hindi upang humanap ng mga sagot, kundi upang patunayan ang matagal nang nasa loob niya. Napagtanto niya na may halong sakit at kaliwanagan, na ang distansyang iyon ay hindi lamang bunga ng ugali ng kanyang mga anak, kundi pati na rin ang papel na siya mismo ang ginampanan sa loob ng napakaraming taon. Dahan-dahan niyang isinara ang kwaderno, ipinatong ang mga kamay sa mesa, at nanatiling tahimik ng mahabang sandali. Ganap na ang pagsubok na sinimulan niya. Wala nang pagdududa kung sino ang nananatili kapag walang pakinabang, kapag walang pangakong kikitain, kapag presensya na lamang ang natitira. Kinabukasan, bago pa uminit ng sapat ang araw para itaboy ang lamig ng madaling araw, nakatayo na si Anselmo sa loob ng maliit na gusali. Ang pasyang ginawa niya noong nakaraang gabi ay wala nang dalang pagdududa, kundi ibang bigat, mas matatag, mas malinaw. Naglakad siya papunta sa mesa, kinuha ang cellphone at ilang segundong tinitigan ang screen bago tumawag. Wala nang pagsubok na kailangang gawin, mayroon na lamang katotohanang kailangang iharap sa lahat. Una niyang tinawagan si Sergio. Nang sumagot ang anak, diretso agad si Anselmo. Kailangan kong pumunta ka sa ari-arian ngayon, kailangan na nating tapusin ang sitwasyong ito. Mabilis na sumagot si Sergio, na parabang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Sa wakas, tatay, may ilang ideya na akong nakahanda rito, hindi na pwedeng manatiling nakatigil ito. Hindi sinagot ni Anselmo ang pananabik nito, sinabi lamang niyang maghihintay siya. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Letsia na may parehong kahilingan, sinasabing kailangan niya ang presensya nito para sa isang pinal na desisyon. Dumating ang sagot makalipas ang kaunti, kinukumpirma na susubukan nitong makarating sa lalong madaling panahon. Sa huli, tinawagan niya si Celso. Kung maaari, pumunta ka rin, kailangan kong makipag-usap sa inyo. Hindi na nagtanong ng mahaba si Celso. Papunta na ako. Makalipas ang ilang oras, naroon na silang tatlo. Si Sergio ang unang dumating, naglalakad sa paligid ng espasyo, gamit ang mapanuring tingin iyon, sinusuri ang bawat detalye, na parabang nagbubuo na siya ng mga solusyon sa isip. Dumating si Letsia makalipas ang ilang sandali, pinananatili ang maayos na tindig, maingat na binati ang ama, ngunit hindi masyadong lumapit. Si Celso ang huling dumating, diretso siyang pumasok sa simpleng gusali, tiningnan muna si Anselmo bago ang kahit ano pa. Mas mabuti po ba ang pakiramdam ninyo ngayon? Bahagyang tumango si Anselmo. Maupo ka. Naroon silang apat sa iisang maliit na espasyo, isang bagay na matagal nang hindi nangyayari. Si Sergio ang unang bumasag sa katahimikan. Kung ganoon, tatay, ano ang napagpasiyahan nyo? Kailangan nating kumilos agad. Sumang-ayon si Letsia sa isang bahagyang tango.
Mas mabuting ayusin ito ng maayos. Nanatiling tahimik si Celso, pinagmamasdan ang ama. Huminga ng malalim si Anselmo bago nagsalita. Tinawag ko kayo rito dahil dumating na ang oras para tapusin ito. Yumuko ng bahagya si Sergio, handang makinig sa isang praktikal na desisyon, ngunit ang sumunod ay hindi ang inaasahan niya. Walang utang sa paraang sinabi ko, walang pagkaluging tumangay sa lahat. Agad na nagkaroon ng katahimikan. Kumunot ang noo ni Letsia, nalilito. Si Sergio ang unang nagreaksyon. Paanong wala, tatay, ilang araw ninyong sinasabing na wala na ang lahat. Nanatiling matatag ang tingin ni Anselmo. Sinabi ko yon dahil kailangan kong makita ang isang bagay na hindi ko na kayang makita. Napawi ang kalituhan at napalitan ng tensyon. Pagsubok ba ito, tanong ni Letsia, sinusubukang maunawaan. Walang paligoy-ligoy na kinumpirma yon ni Anselmo. Kailangan kong malaman kung sino ang narito kapag wala na akong mayaalok. Bahagyang tumayo si Sergio mula sa upuan, halatang naiinis. Sinasabi ba ninyong nagsinungaling kayo sa amin? Hindi umiwas si Anselmo. Kailangan kong alisin ang pera sa gitna para makita kung ano ang matitira. Bumalik ang katahimikan, ngunit ngayon ay may dala na itong ibang bigat. Nagpatuloy si Anselmo, mahinahong inaayos ang mga salita. Sergio, narito ka, pero lagi mong tinitingnan kung ano ang pwedeng ibenta, kung ano ang pwedeng ayusin bilang negosyo. Ni minsan, hindi mo ako tinanong kung kinakaya ko bang manatiling mag-isa. Bumuka ang bibig ni Sergio para sumagot, ngunit nagpatuloy si Anselmo bago pa siya makapagsalita. Letsia, hindi ka kailanman naging bastos, lagi kang may tamang mga salita, pero nanatili kang malayo, na para bang ang sitwasyong ito ay hindi mo direktang pananagutan. Sandaling ibinaba ni Letsia ang tingin, walang mahanap na agarang sagot. Pagkatapos, humarap si Anselmo kay Celso. At ikaw, nanatili ka. Hindi nagpakita ng pagmamalaki si Celso, nanatili lamang siyang tahimik. Nagpatuloy si Anselmo. Hindi ka nanatili dahil may inaasahan ka, hindi ka nanatili dahil maginhawa ito para sa'yo. Nanatili ka dahil hindi mo matanggap na iwan akong mag-isa. Umiling si Sergio, hindi pa rin mapakali. Kaya lahat ng ito ay para piliin kung sino ang mas karapat-dapat. Matatag na sumagot si Anselmo. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas karapat-dapat, kundi tungkol sa pag-unawa kung sino ang narito para sa akin at kung sino ang narito dahil sa kaya kong ibigay. Huminga ng malalim si Letsia bago magsalita. Pwede naman kayong nakipag-usap, hindi na kailangang gawin ito. Bahagyang sumang-ayon si Anselmo. Pwede nga, pero hindi ko alam kung makikita ko ang katotohanan sa ganitong paraan. Huminto muna siya bago nagpatuloy, at sa pagkakataong iyon, may ibang bigat ang kanyang tinig. Nagkamali rin ako. Sabay-sabay silang tatlo na tumingin sa kanya. Sa loob ng maraming taon, tinuruan ko kayong hanapin ako kapag kailangan nyo ng solusyon, ng pera, ng sagot. Akala ko sapat na yon para mapanatiling buo ang pamilya. Hindi pala. Ang katahimikang sumunod ay hindi na katahimikan ng pagtatalo, kundi ng sapilitang pag-unawa. Pagkatapos, diretsyo nang sinabi ni Anselmo ang huling punto. Mula ngayon, magbabago ang mga bagay. Tumingin siya kay Celso. Ilalagay kita sa harap ng lahat ng itinayo ko, hindi dahil hiniling mo, kundi dahil ipinakita mong nauunawaan mo ang halaga nito higit pa sa pera. Ilang segundo munang nanahimik si Celso bago sumagot. Wala po akong ginawa na umaasa rito. Tumango si Anselmo. Alam ko. Kaya ikaw ang pinili ko. Iniwas ni Sergio ang tingin, halatang naiyayanig, walang mahanap na sagot na makapagtatanggol sa lahat ng nagawa niya. Nanatiling tahimik si Letsia, hirap tanggapin ang sitwasyon. Wala ni isa sa kanila ang nakipagtalo sa sandaling iyon. Masyado nang malinaw na nailahad ang katotohanan para baliwalain. Si Celso naman ay hindi nagpakita ng labis na tuwa. Tumingin lamang siya sa ama at mahinahong nagsabi. Ayaw ko lang po na maiwan kayong mag-isa. Ipinatong ni Anselmo ang mga kamay sa mesa at sumagot ng may bahagyang tango. At hindi ako naiwan. Natapos ang pagpupulong ng walang malalaking kilos, ngunit nagbago ang lahat. Tahimik na umalis sina Sergio at Letsia, bawat isa ay dala ang bigat ng nailantad. Nanatili pa si Celso ng ilang minuto, tinitiyak lamang na maayos ang kalagayan ng ama bago umalis. Nang sa wakas ay muli siyang mag-isa, sumandal si Anselmo sa upuan at huminga ng malalim. Walang tagumpay sa sandaling iyon, ni pakiramdam ng pagkapanalo. Mayroon lamang kalinawang hindi pa niya kailanman naranasan noon. Huli na, ngunit sapat. Natuklasan niya, sa tiyak na paraan, kung saan pa umiiral ang tunay na pagmamahal sa loob ng sarili niyang pamilya. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo, na lumalabas na sa iyong screen ngayon mismo, kailangan mo lamang ay click para mapanood. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-subscribe at i-click ang buton sa mga komento upang mas marami pang tao ang makarinig ng nakaantig na kwentong ito. Kung maaari, ibahagi mo rin.
Maaaring maliit na bagay ang tingin dito, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.